Okay, mga kaistorya, kagabi sa ikaduhang gabi sa rally o ikaduhang adlaw sa rally sa Iglesia ni Cristo, daghan ng mga speakers nga nag-speech, no? Nagpagawas og kahigwaos, ka suko sa mga panghitabo karon sa gobyerno. But ang matawag nato nga one of the bombshell gyud sa kagabi is ang speech mismo ni Senator Amy Marcos accusing mga kaistorya our president Bongbong Marcos and even ang iyang wife, First Lady Liza Marcos, of using illegal drugs. Muna ang accusation ni Senator Amy Marcos, no. Lailahi nga mga reaksyon ang atong nadawat, no. Mga nabasa nato sa social media regarding the incident na istorya. So, ako lang i-check ning akong kuan. Lahi nga mga reaksyon ng nadawat nato. So, mga yutag mga reaksyon sa mga inila nga mga personalidad diri sa Cagayan de Oro, kung unsay ilang reaksyon sa statement ni Senator Amy Marcos. Kay kuan gid siya, kanang di siya basta-basta pod nga accusation mga kaistorya. So, okay, so atong pangayuan mga kaistorya og reaksyon ang former mayor sa Cagayan de Oro City, and at the same time manggiitan po ding abogado kung sa ang reaction regarding sa statement ni Senator Amy Marcos against sa iyang igsoon Presidente Bongbong Marcos. Nasa pikas linya atong makauban Mayor Oscar Moreno. Mayor, good morning. Mangayo lang misa imong reaksyon sa statement ni Senator Amy Marcos kagabi sa rally sa Iglesia ni Cristo. Sige, kita lagi ko first of all may buntag sa tanan, no. Di ko katuo Ardison nga iya tong masulti. Although kasabot ko nga na sila diferensya, away-away. Pero sana lugar sa politika si Senator Amy, dapig ni Vice President Sara, sunod si President Bongbong kuan lugar, no, tuwa sa pikas now. Dili man unusual nga mag-away ang igsuon sa politika. Dili unusual, no. That happens sa ato lagi. Nagigsuon gaway-away, no. Pero ang akong nakurap ko nga to that point, no, sulti siya dito sa rally sa Luneta where sunod na given the social media, that statement has gone viral, no. Pakakurat, Ardison, pakakurat yun, no. And tingala ka, lisod tuhuan na mahitabo na, pero nahitabo, no. I don't know how ang ilang pagkaigsuon would be affected, no. How I wish nga okay lang unta kung hindi sila magkasabot sa politika, then go ahead, no. Pero kanang inana nga ginubahay, no, nagsakit kayo. Paglisod ko nag-imagine sa akong mga bata, lisod kayo. Pero Mayor, as a lawyer, sa imong legal standpoint sa statement ni Senator Amy Marcos accusing the President and his wife of allegedly using illegal drugs, sa illegal standpoint ni Manny? Well, that's libelous, no? Pero lagi, lugar, kuha naman na, pwede man nga mag-resort sila sa court action, file sa kaso, criminal or civil or libelous, both, no?
Pero abi nimo kanang mga ana una sa siguro sila whether they will actually do it kay sunlod lang kana sa kalayo, no? And ako nagdilab na biyang kalayo na I hope other members of the family ubang igsoon si Irene, mga pariente nila sa Marcos o sa Romualdez side pacify, no? Kaya magidagan na silang mga parenting who are outside politics, no? I hope ka muna mahitabo kay laing kayo Ardison, laing kayo lugar. Of course the issue sa accountability, no, pero let that issue be the focus of the discussion. Pero kanang mag-drugs, no, obviously katong isulti niya druga that was before. Pero even then, no, assuming na nag-drug si BBM o yung Mrs. Rugal, no, wala pa mag-iapoy rehab, di ba? Rugal, atong istorya niya nga nagmamakaawa kay President Duterte, Rugal, di ba ningon nga kuan ka na, no? In the first place, di ba sa maayo tong tagging yung gibuhat sa previous administration, that was unconstitutional. Dili maayo tong tagging, no? Tag ka lang, wala gani investigasyon. Naabi atong mga listahan sa mga celebrities, no? Putol mga kaistorya, tantawagan balik. Okay, naputol. Okay. Okay, pasensya Mayor, naputol. Okay, padayon Mayor, padayon. So red tagging. Lagi, itong tagging, that was not proper, no? In fact, kung biya na decision na biya na sa Korte Suprema, no? Pero of course, okay man tong campaign against drugs, no? Pero naay mga excesses. And anyway, di ba sa lugar ingon nga tungod gigihangyo niya dako na nga pabor, no? In the first place katong tagging was inappropriate and unconstitutional. Anyway, ako lagi is may tagdan pacify ka na kay pero Mayor, Mayor, as one of the teka muna ako sa pastaring mic Mayor ang teka muna. Okay. As one of the prosecutors sa impeachment before ni ERAP, katubang statement ni Senator Amy Marcos, pwede ba itong magamit as evidence for impeachment case against ang President Marcos, Mayor? Well, Ardison, that was before he became president. Klaro magkaayo itong statement, Presidential Security Guard, no? PSG. That was during the time of Presidente si ang amahan, no? And then that was before the marriage to Lisa Araneta, di ba? Obvious magkaayo. Dito siyang statement nga nalipay siya nga magminyo kang Lisa. That was before President Bongbong became president. Ako wala ko mubutan ni President Bongbong, no? Pero sa ako, Robert, kanang statement, court, makaguba. Pero whether tama ba nga pamaagi nga pagguba? Anyway, dili angay nga pauna sa pamilya. Dili gyud angay tungod lang sa politika. Dili gyud angay. Okay, mga last two questions na lang Mayor kay wala tay oras. Para sa imo, unsay rason kaha? Nganong gibuhat to ni Senator Amy siyang igsuon? Ay, kasulsun. Iinit biya kayo, polarized biya karon ato nasod katawan Ardison. Polarized kayo. Of course, kasabot sa ang Duterte group are uneasy tungod ang ICC.
di ba? Dili na tiyaw ang problema sa ICC, no? And walay makakontrol ana, dili na makontrolar sa ni President BBM, no? Now, of course, basol nila si President BBM sa pag-surrender kang President Digong, no? Pero that was something that kung illegal lugar to, dapat nanay kuan, no? Nanay klarong statement ang Korte Suprema. Now, of course, naapot tong impeachment complaint against Vice President Sara nga problema gihapon, no? Polarized ang katawan Hardison, no? So, di malikaya na ay Duterte group, na ay BBM group, or put it in another way, na ay anti-Duterte group, na ay anti-Marcos group. Diba? Muna problema karon na kining, pero dili ka na mao ang core problem karong panahon na Artison. Dili ka na mao. We should not be brought into that. Nga kini problema sa politika. The real problem is kanang mga abuso diha sa mga projects. At kana, dili lang karon sa panahon ni BBM, bisan sa previous administration, naasad na. Wala pa lang maistoryahe, wala pa magawa sa ICC, ICI, etc. No? O liba sa Senate, ribbon. Pero, kanang mga findings, mga ghost projects, Ardison, tagad diha ang before 2022. Tagad diha, hindi ba instantly karon budget sa 2025 nga ma-release dayon karon, mahuman na dayon, makumpleto na dayon karon. Di ba na hinana? It takes time. 2 ka tuig, 3 ka tuig. Una-una lang kanang atong flood risk mitigation program diha sa Cagayan River. Ito mga 9-10 years to complete. Okay. It took 9-10 years. No, dili na madala. Okay, ang kuan diha, ang first 2 years diha sa anang mga projects, inaa sa planning. Naa sa acceptance, etc. No? Pero kining mga ghost projects, I don't think mga projects kini sa 2025, 2024, naapagani akong tanaw nga before 2022. Sigurado na. Okay. Sigurado na, Ardison. So, okay. dili tiyaw kini nga problema, ngano mang nag-call ba noog, ngano nag-establish si President BBM sa ICI kung niyara sa 2022 and after, no? Sigurado ka na say before mo ang iya nang gi-extend ang ICI dito sa 2016 or bisan gani sa previous pagpakang towards the end of Pinoy, no? Kay likay siya nga mahimong unconstitutional ang iyang executive order kay pareho atong Truth Commission ni Pinoy or itong gipulihan, no? Truth Commission nga gibaliwala unconstitutional, gideclare unconstitutional sa Korte Suprema. Kay si Pinoy, ang kuan nito sa findings sa Supreme Court, iya lang gitarget ang administrasyon ni GMA and nothing more. Although nga ingon nga violative kato sa equal protection. So kung karon kang BBM, ang iyang investigation kining ICI dates back dito sa panahon ni former President Pinoy, no? Para dili maingon nga iyang gitarget ang usa lang ka administrasyon. Okay. So naay 10 years nga coverage period. Okay. Kay kuan sad na abili mo ka ng mga insertions at bison, no? Di ko na ingon nga karon ro na ito po. Grabe na gid kayo, naggrabe na gid kayo. Okay. Grabe na gid kayo. Na mo nang no? Ayaw ma-realize ka na sa katawan. Dili man ingon nga kini kasalanan lang sa current administration. Dugay-dugay na ni naggrabe og samot kini cancer kini nga nagsugod some time ago.
Okay. Nagsugod something. Karoon lang, nag-stage 4 na lang siya. Okay, last question na lang, Mayor. Pero kung mapalong ni Mayor, tawag lang kog balik ha, kay limited na mo gani akong pangtawag. Anyway, unsa imong fearless forecast ani after that statement of Amy, unsa kay mahitabo ani sa atong political landscape? Well, di lagi ko sa politika. Dili na mao ang focus. Okay. Dili na mao ang focus. Ang ako is reform sa sistema sa gobyerno, and I hope the President is very committed there. Ang politika, wala na. Ardison, magbuba o samot na ato nasod kung politika ang atong focus. We should focus on how to stop corruption and how to ensure na atong gobyerno is maayong pagdagan. Pati na sa lokal. Okay. Di may himong politika ang atong focus. Ardison, muna'y pagkaguba sa atong nasod. Politika ang ilad kayo. Ang corruption mo niya natin. Politika di mo mag-away na sila tungkol sa corruption. Ilang ilugan. Corruption ang issue. Let us not lose sight of that. Okay. Okay, Mayor. Salamat kayo. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Mayor Oscar Moreno, mga kaistorya. Mayor Oscar Moreno ang former city mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. And nahimo po ni siyang usa sa mga prosecutors adtong impeachment case ni former President Joseph Estrada. So, atangi lang ninyo mga kaistorya kay mangita patag dugang reaksyon mahitungod niining bugat yun nga statement ni Senator Amy Marcos against sa iyang igsuon sa iyang manghod ang atong presidente sa Pilipinas, Bongbong Marcos Jr., nga according to Senator Amy Marcos, using daw illegal drugs. Ulit lang ang atong pangdugang ng mga videos.